Adana. Noong unang panahon, may isang kaharian na punong-puno ng mga tao. Ito ay ang kaharian ng Birmania, na siyang pinabunuan ng magiting na hari, si Don Fernando. Kasama na rito ang kanyang kabiyak na si Doña Valeriana. Sa kanilang mahabang samahan, sila ay nakabuo at nagkaroon ng 3 anak. Si Don Pedro ang panganay, si Don Diego naman ang sumunod sa kanya, at si Don Juan ang bunso sa kanilang 3. Masaya silang namumuhay kasama ang kanilang harap at haro. Sa isang gabi, nakikinig si Don Fernando na pinatay ng kanyang bunsong anak ng 2 traidor. Sa tingin mo ay magiging hari ka ng Birmania, hindi maaaring ikaw sumunod na humalili sa hari ng Birmania. Kaya ang dapat sa iyo ay mamatay na lamang. At dahil sa panaginip na iyon, nagkaroon ng malubhang sakit ang hari na si Don Fernando. Tila hindi na yata ako abot ng 1 linggo. Agad na ipinatawag ng ermitanyo upang malunasan ang sakit ni Don Fernando. Ngunit wala siyang maibigay na lunas. Tanging awit lang ng ibong Adana ang makakagamot sa iyong sakit, mahal na hari. Saan ba itong matatagpuan? Matatagpuan ito sa bundok Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Kaya inutusan ng hari si Don Pedro na kunin ang ibong Adana. Naglakbay si Don Pedro sakay ng kabayo upang hanapin ang Adana. Ngunit namatay ang kanyang kabayo matapos magtungo sa bundok Tabor. Hanggang naglakad si Don Pedro, nakita niya ang isang hiwagang puno at siya'y nakahinga muna doon. Nang magpahinga na siya sa ilalim ng puno, biglang tumata ang ibong Adana at nagpalit ng kulay ang kanyang mga balahibo. Nakatulog si Don Pedro at napatakan ng dumi ito at naging pato. Pagkatapos ng 5 buwan, wala nang natanggap na balita tungkol kay Don Pedro. Kaya nagusan kaagad ng mahal na rama si Don Diego para sundan si Don Pedro sa bundok Tabor. Hayaan mo ako ang sumunod sa aking kapatid para sabay namin dalhin ang ibong Adana. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay na may kabayan ka ng buong may kapal. Naglakbay siya ng 5 buwan hanggang makarating sa bundok Tabor. Ngunit namatay ang kanyang kabayo kaya pinagpatuloy niya ang paglalakad. Naghintay siya sa puno ng Piedras Platas. Ngunit nang umawit ang ibong Adana, nakatulog siya. Naantok si Don Diego at nakatulog. Pagkatapos umawit ang ibong Adana, napatakan siya ng dumi nito at naging bato tulad ni Don Pedro. Dahil hindi nakabalik sila Don Pedro at Don Diego, naglakbay si Don Juan upang hanapin sila at ang ibong Adana. Tinulungan niya ang isang matandang leproso na nagturo sa kanya ng daan. Dumaan ka sa puno ng Piedras Platas. Tutulungan ka ng isang ermitanyo. Umalis si Don Juan at kanyang pinuntahan ang isang ermitanyo na kung saan ito ang makakatulong sa kanya. Tinulungan si Don Juan ng ermitanyo sa paghuli ng Adana at ang paghanap sa kanyang mga kapatid. Sambit ng ermitanyo, may kakayahan ng ibong Adana na umawit ng 7 beses at kasabay nito ang pagpapalit ng kulay ng mga balahibo. Nakakantok ang mga kanta nito. Kaya upang malabanan ang antok, kailangan mong hiwain ang iyong kamay gamit ang labaha at patakan ng daya. Iwasan rin ang mga dumi nito.
Sumunod si Don Juan sa bili ng ermitanyo at nagpunta sa Piedras Platas para hulihin ang ibong Adana. Para hindi siya makatulog sa nakakaantok na kanta ng ibon, tinusok niya ang kamay ng labaha at pinahiran ng dayak. Kumanta ang ibong Adana. Tuluyan itong nakatulog at ayan ay hinulong sa mawla. Nang mahuli ang ibong Adana, itong tumulan ng malakas na malakas. At dahil dito ang kanyang mga kapatid ay iligtas. Masaya silang naglalakbay pabalik sa kaharian ng Berbanya. At biglang napaisip si Don Pedro na kung sabay silang tatlong uuwi sa Berbanya, si Don Juan lamang ang makakatanggap ng malaking gantimpala mula sa kanilang ama. Diego, may naisip akong planong paslangin si Juan. Hindi ba tayo napamahamak sa ating gagawin? Magtiwala ka lang sa akin, mahal kong kapatid. Alam kong ako ang nakakatandang kapatid na palaging umitig sa iyo. Kaya sana naman ay tulungan mo ko sa aking planong paslangin si Juan upang tayong dalawa ang makikinabang sa gantimpalang ibibigay sa atin ng ating amang hari. Kung yan ang iyong magiging pasya, maasahan mo ko, Pedro. At sisiguraduhin ko na walang ibang makakaalam ito. Kaya tara na. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na ninapitan nila si Don Juan at bigla na lang itong pinugbog hanggang sa mapuruhan at hindi na makahinga. At pagkatapos, iniwan na lang nila si Don Juan na walang malay sa gilid ng damuhan. Nakita ng ermitanyo si Don Juan na nakahandusay sa gilid ng damuhan. Kaya tinulungan niya ito upang magbalik ang kanyang lakas at maghilom ang mga sugat nito. Makalipas ang 3 araw, nakarating na ang dalawang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego sa Berbanya. Nalungkot ang amang hari dahil hindi kasama si Don Juan. Bakit hindi ninyo kasama ang inyong bunsong kapatid? Hindi po namin alam kung saan siya punta. Pero may nakita kaming bangkay sa ilog, ngunit hindi na namin po sinilip. Nag-alala ng lubos ang mahal na Haron sapagkat wala ng kanyang bunsong anak na pinakamamahal. Nang pakakantay na sana nila ang ibong Adana,
Hindi ito kumanta at nagtaka ang lahat kung bakit hindi umawit ang ibong Adarna. Baka hindi yan ang totoong ibong Adarna na itinuran sa atin ng ermitanyo. Oo nga, no? Baka hindi totoo yan nakuha ninyo. O baka naman, si Don Juan talaga ang nakahuli niyan. Nagtataka pa kayo kung bakit hindi umawit ang ibon. Eh wala rito ang bunsong anak ng amang hari. Hari, Biglang dumating si Don Juan at bumalik ang kulay ng balahibo ng ibong Adarna. Nabigla ang lahat dahil napalit ito ng anyo. Umawit at sinalaysay ang buong pangyayari sa bundok Tabor. Sa totoo lang, si Don Juan ang nakahuli sa akin. Isang kasinungalingan ang itinura ng iyong dalawang nakakatandang anak. Ngunit ako ay napalito upang biglang katuparan ang hiling ng iyong anak. Pagkatapos sumamit ng ibong Adarna, bumalik ang mahal na hari. At nang malaman ng mahal na hari ang totoong pangyayari, papatawa na sana ng malaking kaparusahan si Don Pedro at Don Diego. Ngunit nakiusap si Don Juan sa kanyang ama na huwag na lamang itong parusahan at patawarin na lamang sila. Ama, ako na po ang hihingi ng pasensya at patawaran sa mga kasalanang nagawa ng aking mga kapatid. Bagkus hindi naman nila ito sinasadya. Sana ay mapatawad mo sila, Ama, dahil hindi ko kaya na makita silang nasasaktan. Tunay na napakabuti ng iyong pusong buhay. At dahil dyan, bibigyan kita ng gantimpala. Huwag na po, Ama, dahil hindi mababayaran ng anumang bagay ang aking pasasakripisyo. Kung yan ang pasya mo, bukas na bukas ay maghahanda ang lahat para sa isang selebrasyon. Kinabukasan, naghanda ang lahat para sa isang malaking selebrasyon bilang pagbibigay pugay at pasasalamat kay Don Juan. Mabuhay si Don Juan! Mabuhay! At magmula noon, pinakawalan nila ang ibong Adarna upang maghatid ng bagong pag-asa, kapayapaan at hiling ng bagong bukas. At doon nagtatapos ang alamat ng ibong Adarna.